Dako, itong si Mike Defensor, gusto pang agawin ang limelight kay Chavit Singson. Dahil kung matatandaan po natin, nananawagan itong si Chavit Singson ng isang one-time, big-time rally. Kaya lang, tatanungin pa niya yung mga religious groups, yung mga kabataan, kung kailan daw ang schedule ng rally. Eh kung aasa si Chavit Singson sa mga religious groups para bigyan siya ng date, aba maghihintay siya sa wala. Dahil natapos na nga yung rally ng INC. Pati yung trillion peso march na marami doon ay mga Katoliko. Aasa si Chavit Singson, nasasama pa itong mga grupong ito doon sa kanyang ikinakasang one-time, big-time rally. Pero, ang gusto nga ni Chavit Singson, nung tinanong siya sa press con, mga February. Kasi nga daw, tamang-tama sa 40 years na nakasaad sa Biblia. Dahil doon po sa mga hindi mahilig magbasa ng Biblia, yun po kasing 40 years, marami pong mga insidente, maraming mga event sa Biblia na inabot ng 40 years. Katulad na lang po doon sa istorya ng Exodus, nung pinalaya na ni Ramses itong mga Israelites sa pamumuno ni Moises. At sila po ay nagpaikot-ikot at inabot ng 40 years bago po nila naabot yung Canaan, yung Promised Land. Kaya yun ang pinagbabatayan ni Chavit Singson na ika-40 years naman. Dahil 1986, nung daw napatalsik si Apo Lakay, ngayon 2026 na, yun po ay 40 years na. At ito daw ang tamang panahon para daw mapabagsak at mapababa si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Ang siste, wala naman siyang date. Bakit hindi siya ang mag-set ng date? Kasi siya naman ang may pakana nitong one-time, big-time rally. O para nga naman kapag hindi natuloy yan, sisisihin naman ni Chavit Singson itong mga religious groups, itong mga kabataan, dahil hindi naman sila nag-set ng date. Playing safe, di ba? Pero kung talagang matapag si Chavit Singson, dapat siya ang magtalaga ng araw at oras kung kailan magaganap yung kanyang one-time, big-time rally. Tularan niya si Mike Defensor dahil mukhang uunahan pa siya ni Mike Defensor. Dahil po merong post itong si Mike Defensor. Sabi dito, sa EDSA, January 31, 2026, 2 o'clock p.m. Tuloy ang laban. BBM resign. Magkaisang motorcade sa kahabaan ng EDSA. Panawagan, BBM resign. Talaga. Bakit kanyo ginagawa ito? Dahil po, February na ang pagpa-file ng bagong impeachment case laban kay Sara Duterte. At dapat nilang harangin yan by hook or by crook. Dapat nilang gawin yan. Magsagawa na sila ng pagpapabagsak kay Bongbong Marcos para pag nawala sa pwesto si BBM, wala na lahat yon. Lahat ng kaso ni Sara Duterte, burado. Lahat ng kaso ng mga kaalyado ni Sara Duterte, lalo na sa flood control, burado. At susubukan nilang palayain si former President Digong sa ICC kapag si Sara na ang presidente. Para bang lahat na lang, ano? Para bang lahat na lang mawa-wipe out yan. Mabubura lahat yan kapag si Sara na ang naupo. So, dapat hindi matuloy yung impeachment dahil mas malamang matuloy itong impeachment sa February. Dahil kung haharangin pa ulit ito ng Supreme Court, ay ibang usapan na yan. Baka mag-alsa na talaga ang taong bayan yan. Dahil ang gusto lang naman natin, marinig ang paliwanag ni Sara Duterte kung totoo o hindi yung mga aligasyon sa kanya. Hindi ba sa isang interview, sinabi pa ni Sara Duterte, nakakapagod na daw ang impeachment, wala naman daw makita ang taong bayan na ebidensya na meron siyang ginawang mali. Nakita niyo yung mga dokumento na final ng civil society groups laban kay Sara Duterte sa ombudsman at yung articles of impeachment. Uy, madadagdagan yung articles of impeachment na yan dahil isasama daw nila yung sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. At oo nga pala, kung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Ramil Madriaga, yun din kaya ang sasabihin ni Chavit Singson na hindi rin niya kilala si Ramil Madriaga matapos lumabas itong mga pictures, mga larawan na magkasama si Madriaga at si Singson. Anyway, balik tayo kay Mike Defensor. Yun na nga, susubukan nila for the last time na harangin ang impeachment ni Sara Duterte sa February. So, January 31,
uunahan niya na si Chavit Singson. At kung ako si Chavit Singson, huwag niya nang hintayin na mag-set ng date ang mga religious groups, ang mga kabataan at kung sino-sino pang kanyang hinihikayat. Sumali na lang siya dyan sa rally ni Mike Defensor. Dahil malay nyo, baka mas lalong dumami ang mahikayat nilang tao kung ang grupo ni Mike Defensor ay magrarally, tapos itong grupo ni Chavit Singson ay magrarally, edi mag-join forces na lang sila para mapabagsak nila si Bongbong Marcos sa January 31 dahil February ay magpa-file na ng panibagong impeachment case laban kay Sara Duterte. Dahil ayon po sa page ni Mike Defensor, on January 31, 2026, Saturday, at 2 o'clock p.m., we will hold a motorcade caravan along EDSA with 2 convergence points, South, SM Mall of Asia, North, White Plains Avenue. So doon po magtitipon-tipon yung mga taong sasama dyan sa rally ni Mike Defensor, SM Mall of Asia, saka White Plains Avenue. This will be a coordinated and peaceful show of unity, calling for accountability and the resignation of BBM. Kung yan ay magiging peaceful show of unity, paano nyo mapapabagsak si Bongbong Marcos? Ang alam ninyo, gulo. Kung hindi kayo manggugulo, walang tsansa na mapapababa nyo si President Bongbong Marcos sa mga kadaldalan nyo lang, sa mga speeches nyo lang, sa mga talumpati nyo lang para mag-resign si Bongbong Marcos. He will never do that. Kayo ang atat na atat mapababa si Bongbong Marcos, gumawa kayo ng paraan. Pero kung ito ay gagawin yung peaceful show of unity, calling for accountability, hindi nyo mapaparesign si Bongbong Marcos. Anong accountability? Tulad kasi nung sinasabi ni Chavit Singson, kaya niya gusto magdebate sila nila Bongbong Marcos, ipapakita niya na si Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon. Ilang beses po natin sinasabi yan. Alangan naman ipagkanulo ni Bongbong Marcos ang sarili niya. Isisiwalat niya yung korupsyon sa ating gobyerno, yung pala sa kanya din babalik dahil siya ang mastermind. Mag-isip-isip naman kayo. Ano ba akala ng mga taong ito, nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, bobo tayo mga Pilipino, kahit na hindi ganun kataas ang pinag-aralan natin. Well, tulad ko po, ako po ay second-year college dropout, hindi po nangangahulugan na hindi tayo nakakaintindi ng mga pangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa politics. So, wag nila tayong gawing bobo at tanga. Well, alam naman natin kung sino yung mga bobo at tanga. Yung sunod lang ng sunod, na hindi naman nila alam kung ano ang tunay na nangyayari. Yung mga naniniwala na lang sa mga hindi dapat paniwalaan dahil puro kasinungalingan. Yun po, pwede pa niyong sabihin bobo at tanga. But the rest of the Filipino people, alam po namin at hindi kami magpapainganyo sa mga tulad nyo na gustong pabagsakin si President Bongbong Marcos who is doing a good job. Ang tanging presidenteng nagsiwalat ng korupsyon tapos gusto nyong tanggalin. Bakit? Kasi kayo ang tatamaan. So, kailangan nyong harangin itong impeachment ni Sara Duterte. Kailangan nyong pabagsakin si Bongbong Marcos para ma-wipe out itong usapin tungkol sa flood control at sa mga anomalya at sa mga korupsyon na nangyayari sa bansa natin. So ito, nagtatawag si Mike Defensor. Sabi pa niya, those who wish to join, whether by car or motorcycle, are encouraged to plan ahead and help spread the word. Maaga naming inaanunsyo ito upang makapaghanda ang lahat. Sama-sama tayo sa EDSA. Ilang beses na kayong nanawagan na magsama-sama sa EDSA. Hindi lang po kauna-unahang rallying gagawin ni Mike Defensor sa January 31 ang pagsasama-sama daw nila sa EDSA para hilingin ang pag-resign ni Bongbong Marcos. So sabi niya, maaga naming inaanunsyo ito upang makapaghanda ang lahat. At yan po ang tulong namin. Tulad ko, tinutulungan ko na po itong grupo ni Mike Defensor to spread the word. Meron po silang rally na magaganap sa January 31, Sabado, alas 2 ng hapon. Ayan po, nakapaskil. Tulungan po natin si Mike Defensor na makahikayat ng sapat na tao para mapabagsak nila si Bongbong Marcos. Dahil yun po ang last chance nila na mapabagsak si Bongbong Marcos bago ang impeachment ni Sara Duterte. Dahil kung hindi sila magtatagumpay sa January 31, tuloy-tuloy na po ang kaso ni Sara Duterte o ng kanyang impeachment.
So siguro itong si Chavit Singson, dapat na siyang sumabay dito. Gawin na nilang super-duper one-time, big time itong magaganap na rally sa January 31. So para kay Chavit Singson, huwag ka na maghintay ng mga religious groups. Dahil para sa akin, tingin ko, hindi sila tatalima, hindi sila susunod sa'yo. Kung gusto mo mag-rally ka mag-isa. So ito, magsasagawa si Mike Defensor ng sarili niyang rally, sumama ka na lang dyan, pampadami kayo kung makakakuha kayo ng enough katao para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Hindi na ba kayo napagod? Ilang ulit na yan, ilang beses na yan. Rally, BBM resign. Pero 2026 na si Bongbong Marcos pa rin ang presidente dahil napahiya sila eh. Sabi nila hindi aabutin ng Pasko. Yan po ang sinabi ni Salpanelo. Tapos sabi nila hindi daw aabutin ng 2026 at si Sara Duterte na ang presidente. Ngayon naman, maghihintay hanggang January 31 para pabagsakin si Bongbong Marcos. Last-ditch effort nila yan. At kung hindi sasama si Chavit Singson dyan at lumagpas ng February ang kanyang rally, wala na pong saysay yun. Baka na-impeach na si Sara Duterte or tumatakbo na yung impeachment trial niya. So magmadali na kayo. Ano ba ngayon? January 8? Oh, ilang araw na lang. January 31 na. Magkaisa na kayo. Chavit Singson, Mike Defensor. Magkaisa kayo. Tingnan natin ha, January 31. Kung noong mga nakaraang panawagan ninyo, hindi nyo napababa si President Bongbong Marcos, what makes you think na sa January 31 ay magtatagumpay na kayo? Sumang-ayon kaya ang langit na mapababa si President Bongbong Marcos sa January 31? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.